makikita mo talaga na grabe yung puso ng company, napakaganda ng products at napakaganda ng kitaan. Ayan. So, sino po dito sa inyo yung sa tingin niya pipitsuging negosyo lang si iFern? 'Di ba? Nakita nyo na kanina, attorney ang nagsasalita when comes to credibility, no? Sobrang legal ng company. Napakaganda ng products. Pinaliwanag ng isang doktor at ng isang student-preneur na 17 years old na kumita din ng more than 2 million pesos. And syempre, meron tayong 6 ways to earn na naging dahilan kung bakit po yung tatawagin ko na magsasalita ay isang millionaires club dito kay iFern. No? Alam nyo ba na itong taong ipapakilala ko, no, makinig kayo sa kanya. Kasi kung meron dito sa atin, magsasabi, ay sobrang busy ako. Wala akong oras sa ganyan. Eto kapatid, yung tao na to is sobrang busy. Kasi po, isa lang naman siyang internist, no? And maliban sa pagiging internist niya, siya ay isang adult pulmonologist. Ibig sabihin po isang doktor, no, na magpapatunay na talagang napakaganda ng kumpanyang ito. And kung magsasabi kayong busy ako, wala akong oras sa mga ganyan, eto pong taong to, sobrang busy din po nito. Kasi po, isa siyang associate professor sa isang College of Medicine sa Perpetual Guinean. No? Pero nagawa niya si iFern. In just how many months po, consistent po siyang top distributor, field manager. Ito po ay meron ng Jordan, meron ng Louis Vuitton, mga incentives po yan ni iFern. No, hindi ko na papatagalin pa. Sobrang nakaka-excite na talaga, nakakapanggigil. Alam ko ito yung hinihintay ninyo. Please welcome, bigyan po natin ng virtual clap, no, ang nag-iisang Dr. Edelweiss Velasco. Ayan. Hello, Doc. iFerntastic morning. Yes. Mrs. Ayan. Multi-millionaire in iFern, isang... Asya na. iFerntastic Panoorin muna natin. morning. Ayan. Magandang gabi po. Sorry po, may mga commercial pa. So, magandang gabi sa lahat ng nandito. May volume ba ako? Wait lang. Layata akong volume. Ayan. Meron kasi kaming gathering dito sa bahay, kaya medyo maingay. Paki-type 1 nga po kung malinaw po si Dr. Weiss. 1. Ayan, thank you so much mga upline. So, nandito po kami sa bahay actually. Tanggalin nga natin tong aking virtual background para mapakita ko sa inyo kung nasaan po kami. Ayan. Actually, nandito po ako sa bahay. No, kasama ko po yung aking mga uplines. Yun. So, may gathering kami dito sa bahay para i-meet and greet ko yung aking mga new downline sa team ng isang leg ko. So, isang leg pa lang ito. Ayan. So, thank you so much for the privilege na ma-invite ako as a sharer ngayong gabi. And salamat din kay Upline Jovel for that very kind introduction. So, why iFern? Let me share my slides. Mabilis lang. Siguro mga 10 minutes lang po ito. Alright. Why iFern? So, kanina pinakilala po ako as a doctor. Yan. So, ako po isang specialista sa baga. Pulmonologist ako. Yan. So, nung lumabas po yung COVID-19, that's a new disease entity. Bago po siya, hindi lang sa buong mundo, kundi para sa profession namin as a doctor. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay patungkol sa COVID, kailangang aralin namin. Ano yung mga pwedeng ibigay. So, during that time na lumabas si COVID, wala naman talagang gamot pa eh.
So ang sabi ng WHO, DOH, no, yung mga Center for Disease, no, na council is i-boost mo yung immune system ng mga pasyente. And if they have this COVID infection, i-boost mo pa rin yung immune system nila. Kung wala pa silang COVID, i-boost mo lalo yung kanilang immune system para hindi sila magkaroon ng COVID. So maraming articles, mga literatures, mga studies, no, about the role of vitamins and minerals in boosting the immunity of patient na may COVID at para dun sa mga walang COVID, para hindi sila magkaroon ng COVID. So makikita nyo dyan, in-circle ko to, isang study lang ito. No, abstract, ibig sabihin, ito yung pinaka-buod ng study. No, nakalagay dyan, severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2, tawag namin dyan as a doctor, SARS-CoV-2. No, yan yung coronavirus or COVID-19. Nanggaling sa Wuhan, hindi ba? So, ang sabi, nutrition, no? Syempre, unang-una, mag-iingat, huwag kang lumabas, mag-face mask ka, and then mag-vitamins ka. Nakita nyo, vitamin A, B, C, D, E, K, tsaka yung mga micronutrients, zinc, sodium, potassium, calcium, chloride, phosphorus, lahat yan nire-reseta ko. No? So, ibig sabihin, nung na-introduce ako kay iFern, lahat ng mga products ni iFern, nare-reseta ko na siya. Tama, di ba? And since nare-reseta ko na siya, hindi naman bago sa akin yung mga produkto ni iFern. So, madali ko siyang naintindihan. So, what's in iFern? Para gawin ko siya. Para kunin ko siya. Para siya yung ireseta ko instead na yung mga dating nire-reseta ko. Look here. Sabi dito, yung Fern din natin, 1,000 IU. Yung mga available sa markets, 40D, no? Sana hindi nyo to i-upload. No, baka mapagalitan ako ng mga ibang mga company. 800 IU. Meron tayong silver advance. 600 IU ang vitamin D na. For tingnan ninyo, yung mga side effect niya, no, halos wala kay Fern D, except for hypercalcemia, which can be observed in all vitamin D. Pero yung price natin, branded tayo, pero mas mura pa tayo sa generic. So, sa akin, kung mamimili ako ng irereseta sa pasyente between branded and generic, pipiliin ko yung branded. Tama? Oo. Ang pasyente, kung mamimili yan ng kukunin nila between branded and generic, ang tatanungin nila, magkano? So, pipiliin yan, mura o yung mas mahal? Syempre yung mura. And what's good with iFern products is branded na siya, tapos mura pa siya. Very cost effective. Ibig sabihin, yung kanyang presyo, mura lang, mababang halaga, pero yung effectivity niya, very effective, comparable siya sa ibang brands. No? Tingnan mo yung Fern Active, vitamin B complex. No, hindi pa ako na-introduce kay iFern. Ito yung paborito ko, ireseta. Nurobion, 58 pesos ang isang tablet. No? B complex yan. Mosigor Vita, 55 pesos ang isang tablet or capsule yan. Kasing laki lang yan ng munggo. No? Pagka binili nyo yan, hindi kayo senior, ayan ang presyo bibilhin nyo. Bibili niya ng pasyente, nireseta ko eh. Nang nakita ko si iFern, sabi ko, bakit branded tong Fern Active, ang mura naman, 9 pesos lang. Ang laki naman ng tipid ng pasyente kung ito yung ire-reseta ko sa kanya. So why will I dwell dito sa mga dati kong nire-reseta? Yes, I know, magaling sila. Pero I know din, yung Fern Active, magaling din siya. Kasi branded siya eh. Galing siya sa maker ng Fern-C, which is the #1 non-acidic vitamin C sa buong Pilipinas. Diba? So, looking forward, ganun din yung calcium. Yung milk natin is from pure cow's milk, sinabi kanina ni Doktor, hindi siya nagkakos ng kidney stone, unlike dito sa mga nakasulat dito. No? Pero tingnan mo yung price niya. Comparable. Tama ba? Yes. This is distributor's price ha. Kung distributor ka, ito ang presyo ng bawat capsule. No? So, ibig sabihin, kung comparable yung price, parehas branded, ito branded ito, no? I mean, yung Calcium-Made is generic po siya. Calci-Aid is also generic. No? Ang Caltrate po, branded po yan. But actually, yung Caltrate, hindi po siya 40, nasa mga around 25 pesos po siya. 25 to 30 pesos po siya.
So, ibig sabihin, etong lahat ng to na nakikita nyo dito na calcium is pwede siya mag-cause ng calcium stones or kidney stones in the long run. Na? Eh, kung mamimili ako, ano ang ire-reseta ko? Yung lesser ang side effects o yung mas may chance na magkaroon ng side effects sa pasyente? As a doctor, syempre, pipiliin ko yung mas lesser yung harm sa patient. Benefit-wise, mas maganda. Harm na mas makukos sa pasyente, dapat less. So pagka ganyan, tinitingnan namin yan as a doctor bago kami magreseta. So nakita ko yung calcium dito is walang masyadong side effects sa pasyente and hindi siya nakaka-cause ng gastrointestinal irritation or yung mga sabi, sinisikmura, nagtatae pag nag-take ng calcium. Pwede ito sa mga lactose intolerant. That's why, no, as a doctor, ginagawa ko si iFern. Bakit ko ginagawa si iFern? Ang busy-busy ko na nga. Kanina sinabi ni Upline, di ba, nagkiklinik ako. Nagra-rounds ako ng ospital, nagti-teaching ako sa College of Medicine, nag-church ako. Hindi ko pa sinama, may pamilya ako. By the way, may anak po ako at may asawa ako. Makakala nila palagalag lang ako. No? May pamilya po si doktora. No? So bakit ginagawa ko pa si iFern? Look here. No? Ito yung work ko. No? Kanina diniscuss ko to dun sa mga nanditong nauna na umalis na. Meron tayong 24 hours. Tama? Lahat tayo may 24 hours. Kanya-kanya tayo ng 24 hours. Kanya-kanya tayo kung paano natin i-spend yung 24 hours natin. I can work 24 hours straight or even 40 hours straight. Walang tulugan, walang pahinga. Or even 72 hours straight. Depende yan sa inyo. No? Magkakaiba tayo. Because I'm working sa medical field, kaya ko siya ng tuloy-tuloy. I can work 10 hours straight. I can work 14 hours straight. Pero kung meron akong 24 hours at 10 hours lang ako nagtrabaho, ibig sabihin meron akong 14 hours na free time. So anong ginagawa ko dyan? Kaya marami akong ginagawa kasi para sa akin, ang pahinga is hindi kailangan masyadong mahaba. No? Day, work ka, night, matulog ka. No? Pero kasi sa profession ko is parang 24 hours talaga ang work on call ka palagi. No? So sa ordinary mamamayan, o sabihin, hindi ka doktor, 8 to 10 hours ang work mo, 14 hours to 16 hours pahinga ka. Anong ginagawa mo dun sa 16 hours? Tama? Natutulog, kumakain, magbabiyahe ka, magse-cellphone, makikichika, makikibalita, mare anong latest? Oo. Diba ganyan yung ginagawa natin? No? Kung empleyado ka, 8 hours papasok ka, anong gagawin mo dun sa 16 hours mo? Diba? So, eto lang, recent lang, kanina lang, kumuha ako ng professional fee doon sa isang ospital. Hindi ko alam kung gaano katagal itong professional fee na ito, pero meron ditong very, very old na, ibig sabihin, ang tagal na pasyente, siguro mga ilang buwan na, ngayon lang na-remit sa akin yung professional fee. So, mix siya ng mga new income ko at mga old income. So, hindi ko talaga ma-identify dito unless isa-isahin ko yung date kung kailan siya nabigay. So, ibig sabihin, itong income na to, hindi siya isang buwan na income. Mix siya. No? So, alam naman nung iba dito, umalis ako ng July, nagpunta ako ng Palawan, umalis ako ng August, pumunta ako ng Africa. Tapos, recently, umalis ako ngayong September, nagpunta ako ng New Zealand. So, marami akong time na wala akong clinic, wala akong rounds. So basically, wala akong kita. Kaya yung kita ko na nakikita mo dyan, 225,000, konti yan. Tama? Oo. At isang ospital yan. Oo. Hindi ko nasasabihin kung gaano kalaki. Pero makikita mo, kaya hindi ka doktor, kaya doktor ka, naggagamit ka ng oras, nag-spend ka ng time, kikita ka. So nakita mo, kung mas mahaba yung pagpasok ko at pagkiklinik ko at pagra-rounds ko, kanina sabi ko, nagkiklinik ako, nagra-rounds ako, mas malaki ang kita ko. Tama? Siguro kung hindi ako matutulog at
doon na ako sa ospital titira, mas marami ang pera ko. Tama? So, dito kay Ivern, nakita ko, na-realize ko, which is true naman. No? Lahat ng bagay mahirap. Pero kung pinaghirapan mo talaga, binigyan mo ng time, binigyan mo ng effort, binigyan mo ng resources, imposible na hindi magkakaroon ng resulta. Kasi as a doctor, kita ko naman pag hindi ako nag-clinic, wala akong income. Pag hindi ako nag-grounds, hindi ako makakapag-charge. Pag nagbakasyon ako, wala akong kita. Pag tinamad akong pumasok, wala akong income. Pag ayaw ko makipag-usap sa pasyente, wala na. Pag galit ako sa pasyente, ayaw ko siya makita, wala na rin. Diba? Oo. Yan yung trabaho ko. Oo. Si Ivern. Kasi yan yung unang-unang tanong ko bakit ko ginagawa si Ivern? Pasilip nga po kami ng, ayan. Sa Ivern siguro at the most, nung nagsisimula ako dito, very excited ako. Lahat ng tao gusto ko kausapin. No? Andiyan si Upline Dan, lahat ng halos si Upline Dan, Henry Tolentino, yung upline ko na sumama talaga sa akin dito kay Ivern. Siya yung nag-mold sa akin paano gawin tong Ivern. No? Hata ko siya kahit saan, bukid, mga syudad, or everywhere. No? Siguro ang spend ko 2 hours, maximum na 3 hours, nagagawin ko si Ivern on a daily basis. Minsan hindi siya araw-araw, minsan 3 times a week lang siya. No? Pero, pag ginagawa ko siya na consistent na meron akong at least 2 hours, 3 times a week, or 4 times a week, may income ako ng 100,000. Tama? Ng isang buwan. O sabi nyo, 1 week, 100,000. Hindi pa tayo ganun kasipag sa Ivern. Anong gustong sabihin ni Doktora? Bakit ko sinishare to sa inyo? No? Yan. Kasi gusto ko makita ninyo, lahat naman ng bagay mahirap. Ito yung tinuro sa akin ng upline ko, i-upline dad. Wala namang madali No? Yung ginagawa mo ngayon, I believe hindi siya madali. Papasok ka, gigising ka ng maaga, magbibiyahe ka papunta sa work mo, and then, syempre may effort ka. Kung empleyado ka, kailangan mag-effort ka. Pakita mo yung skills mo, yung talent mo. Diba? Meron ka gagawin para ma-promote ka, para mag-increase yung income mo, para yung result na gusto mong makuha mo. Ganun din ako bilang doktor sa work ko. Nag-google ako ng oras. Syempre ginagalingan ko pagkakausap kong pasyente, no? Ginagalingan kong paggamot sa kanila para gumaling sila, para syempre pagka gumaling sila, babalik sila sa akin. Tama? O kung di man sila bumalik dahil magaling na sila, magre-refer sila ng mga ibang pasyente. O doon kayo kay Doktora Velasco, ang galing nun. O di ba? O ginalingan ko kasi. So, ibig sabihin, nag-spend ako ng effort. Nag-spend ako ng time, even resources. Kasi di ba, magbibiyahe ka, gagastos ka sa gasolina. Kung hindi ka nagagasolina, nagbibiyahe ka, nagko-commute ka, gagastos ka. Meron kang ini-invest doon sa work mo para magka-resulta ka. Tama? And hindi siya madali. Kahit ano yan, business yan, employment yan, self-employment, hindi siya madali. Pero tingnan mo naman si Ivern. Kung part-time ka, pwede mo to isabay. Ako kasi, ang dami kong nirarakit, ang dami kong ospital na iniikot, tas nagtuturo pa ako, no? Tas bini-business ko si Ivern. Tama? Oo. Kahit part-time to, sabihin natin, hindi naman talagang madali gawin si Ivern. Sabi ng iba, hindi madali. Pero ano ba ginagawa natin kay Ivern? Nagkukwento lang naman talaga tayo. Katulad ko ngayon, kinukwentuhan ko lang kayo kung anong nangyari sa akin kay Ivern. Bakit ko ginagawa si Ivern? No? Kinukwento ko lang na yung mga vitamins, talaga namang epektibo kasi nire-reseta ng doktor. 1 year ako, higit 1 year na ako dito kay Ivern. Hanggang ngayon, nire-reseta ko pa rin sila. Bakit? Kasi effective. Yung sa 1 year na may mga pasyente ako na nauna ko nang naresetahan ng vitamins or ng mga products ni Ivern, up to now, bumibili pa rin sila. Minsan nga, pupunta lang sila sa clinic para bumili. Pero, binibili pa rin nila. Bakit? Kasi ibig sabihin, effective sa kanila. Kung di yun effective, hindi nila yun itutuloy na bibilhin. So, that's why I'm doing this Ivern business up to now. No? Kasi, the product itself, very effective. Tapos, murang-mura. Tapos, yung compensation, kahit konting-konting oras lang, I'm sure,
Kung binigay mo yung time, yung effort, yung resources mo dun sa 2 hours, kahit sabihing part-time yan, pero full-time, yung ginugol mo sa kanya, no? What do you mean na full-time, doktora? 2 hours nga lang. Quality time. No? Yung effort na binigay mo, very quality. Hindi ka tinatamad na para sinabi mo lang may 2 hours ka na ginawa. Nandun talaga yung excitement mo na gagawin ko siya. Nandun talaga yung purpose mo na gagawin ko siya para umingkam ako dito. Hindi ako magda-doubt, nakikita ka. 100,000 against 200,000. 100,000 is maliit siyang tingnan, pero tingnan mo naman yung oras na ginugol mo. Pagka titingnan mo 100,000 against 200,000, mukhang mas malaki yung 100,000 kasi yung time, yung effort, yung resources na ginastos mo is very, very little as compared dun sa ginagawa mo ngayon. Hindi ko sinasabing itigil mo yung ginagawa mo ngayon kasi trabaho mo yan eh. Nakasanayan mo na yan. Mahirap alisin yung mga bagay na kasanayan mo na. Pero pwede mong isabay, isideline si iFern katulad ng ginagawa ko dito kay iFern. No? Perks ng doing iFern, libre ang Jordans, hindi lang si Doktora, pati yung team ko, no, marami ng mga Jordan and Hypebeast Club members sa team ko. Yan, lagi namin kasama si Upline Dan pagka nagsha-shopping kami, di ba? Louis Vuitton, nagiging club member tayo ng mga luxury products, no, na dati hindi naman natin pinupuntahan, pero dahil libre, syempre, sino ba naman tumatanggi sa libre, no? May mga sasakyan na nadadagdagan pa, mas mabilis kay iFern, and hindi lang si Doktora, hindi lang si Upline Jason, ng husband ko, kundi pati yung mga parents ko, nabilhan ko ng sasakyan, no? And yung mga downlines ko, naging Yes! car club member din sila. Yan. No? And ito, no? In a span of 9 months, na-accumulate ko, para lang sa akin, hindi pa kasama yung income ni Sir Jason, ng husband ko, 1 million. Sa iba siguro, 1 million in 9 months, maliit siya. Kung itong ginagawa mo full-time. Tapos 1 million, 9 months, maliit siya sa iba. Pero, tingnan mo naman, part-time ko naman to ginagawa, hindi naman to full-time. So, ibig sabihin, 2 hours in 2 hours na 3 times a week, 4 times a week, no? Konting-konting oras, pero 1 million. No, lahat naman tayo pwedeng kumita ng 1 million eh. Ang tanong lang, kailan? No? Kay iFern, pwede mo siyang kitain ng 3 months, pwede mo siyang kitain ng 9 months, depende sa binibigay mo na oras sa kanya. And syempre, yung quality ng time na binibigay mo sa kanya, yung effort mo na binibigay sa kanya and resources mo. Pero believe me, pag talagang pinaglaanan mo si iFern, ikita ka, imposibleng hindi ka kikita. And this is one thing na talagang nag-hold dun sa team namin kung bakit kami tuloy-tuloy na ginagawa si iFern is because hindi mo naman to gagawin na mag-isa. Laging may upline. No? Kahit nga, di ba, sabihin, minsan tatamarin ka na, nandyan yung upline magpupush sa'yo. Nandyan yung upline, sasamahan ka kahit, sabihin, dapat alam mo na yan, dapat okay ka na, mag-isa ka na, pero andyan pa rin sila upline. Upline Ali, sila upline Dan, si upline Ronil, kanina nga nag-video call si upline Ronil para doon sa meet and greet ng aming team doon sa isang leg ko. Yan. So, I'm very proud to be iFern distributor. I hope na makita ninyo na pwede nyo rin siyang gawin kahit part-time and pwede siyang kumita kahit part-time and mas maganda na gawin mo siya. No? Yung time, yung effort, yung resources mo, hindi talaga siya masasayang. So, thank you very much everyone sa pakikinig sa akin.